Hi guys, welcome to my YouTube vlog. For today's video, let's talk about COL Financial new app. So, ano pa hinihintay natin? Let's go! So, disclaimer lang before we start our vlog, this is not a COL Financial promotion and not a financial advice. So, we're just gonna tackle the application only. So, tara! So, before we start, siguraduhin mo muna may COL Financial apps ka, which is na-download siya sa Facebook page, nandun yung link niya. Tapos mada-download mo na siya sa browser mo. So, ganito yung itsura niya. Siguraduhin mo muna may COL Financial account ka. It looks clean. Kapag na-download mo siya sa browser mo, ayun ang itsura niya. Ilagin your credential. Ayan, mukha siya malinis, oh. Afterward, this is gonna be the market layout. You will see the PSEI index. Down siya ngayon. As far as this recording, it's August 14. Yan. Down on market dahil sa reshuffling ng balance. Ayan. So afterward, this is gonna be the interface. You can see there's a search. Yan, you can search the button. Yung mga code ng mga company. Ayan. Try natin. I'm gonna try MRIC. It's gonna be the interface. Automatic, mabilis siya. It's so fast, it's slick. Yan. So nandiyan yung down niya. And then yung change percentage niya. Afterward, you can click naman yung portfolio. Diba? Diyan sa may baba, portfolio. You click the portfolio. This is gonna be the interface. So, ito yung account ko ngayon. You will see. Yan. So, yung aking account mismo, personal account ko yan. Down ako ng 3.56%. But it's like 13,000 lang naman. Tapos, sa baba, it's gonna be the stocks. Maganda siya. So, may breakdown siya. Yung mga stocks ko. Ayan. And then may total gain and total loss sa baba, which is slick. Yung sa baba ang button niya. Tapos afterward, mayroon siyang portfolio allocation. So may taas mo siya titignan. Meron din siyang para sa market, sa mutual fund. Nagkataon na wala akong mutual fund, so wala siya makikita. Ayan yun. So meron din siyang cash fund. So nandyan yung breakdown. Tapos yung balance ng pera mo if meron. So ayan yun. Pag click mo yung mutual fund, wala kang makikita. Afterward, ayan yung portfolio ko. Ito yung nasa may watchlist. Pag pinint mo yung watchlist sa baba, ayan, automatic makikita mo yung portfolio mo. Kunyari umandar yung, kunyari nag-open yung market, ito mo yung portfolio mo. Ayan yun kung gumagalaw or hindi. Pero kung may watchlist ka naman, kunyari hindi mo pa natitrade, ayan, may stand ka ng watchlist. And then afterward, pag click mo yung watch list, there's gonna be like this one. Yung mga inabangan mo stocks. So, you can buy and sell through that. Bali, naka-professional mode ako. Kaya ganyan yung itsura niya. And then, ayan yung information niya. Like, pinit mo yung irit. Makikita mo yung ganyan. Yung mga graph niya. Ayan. Yung mga lines. And then, yung outbid and buy and sell. Order for 3 months. Ayan na yun. So, maganda siya yung ano mo. Kumbaga, competitive na yung apps niya. Unlike nung COL na apps na dina-download, hindi siya ganun ka-slick. Ito okay to. So meron siyang overview, yung mga bits sa baba rin, which is nice. Ayan. Tapos meron din siyang info, which is maganda. Kasi dati wala. Talagang napakabasura nung dating apps. And then financials, yung ano niya, previous years. Ayan. And then order. Kaya wala akong order eh. And then afterward, yung sa menu. Yan. If you click the menu, yung application niya is yan. Kung na-download mo siya. And then yung dark mode, pwede mo siyang gawing light din. Pero sa akin, I prefer the dark mode kasi nga maganda siya tingnan. Tapos, ayun yung setup screen, yung market. Nandyan yung pwede mong baguhin yung interface. Ayan yun. Tapos, yung pro mode, ayan. Ayun yung sinasabi ko. Usually, ganito yung magiging itsura niya kapag print mo yung pro mode. Ayan, yung mga buy and sell mo, mabibili mo siya dyan. Kaya nangyari Ali. Ayan. Ayan yun. Ganda, diba? Tapos meron siyang heat map. So, medyo nakaka-ano na siya. Alam mo yun. Kagaya sa may USA. Yan, meron na siyang heat map. So, ito yung total PSEI index natin, yung heat map kung saan yung nagtitrade ngayon. So, lahat pa pula. Pero, if you like, select a market cap, mamimili ka kung anong mining siya,
group or rental or electricity, makakapagpili ka na kung baga nakasegregated na siya. Hindi ka na mahihirapan maghanap ng forte mo, di ba? And afterward, kunyari pinunta yung property, yung value, nandyan makikita mo. Yung Alice down, yung Emerit, mula SMP kasi nga, alam ko may black sale sila ngayon. So, kaya ganyan, discounted black sale. Tapos, may brokers report din sila kung sino yung mga active broker. So, makikita mo rin yan, which is nice. Yung mga buy and sell nila lumalabas sa pera sa atin. Kasi yung ganyan yung tsura pag light mode nya. Ayan. Wala siya malinis. Kaso nga lang, I don't prefer that. Tapos, yung market gainers, yung stuff like that sa may gilid. And then, market losers. Ayan. And then, ayun na yung pinaka-watchlist niya. Pinakabalik na. So, what do you think? Para sa akin, maganda tong apps na to. Ang pros and cons lang nito is para sa akin. You have to download it through your web browser. Rather than one step na lang, kagaya na parang may pinipindot ka na kagaya ng ibang diba? Stock trading apps. Dito kasi kailangan mo pa ng broker. Tapos, kailangan mo pa ng Google browser and then hanapin mo pa yung link and then pipindutin mo pa. Alam mo yun, masyado pa may, instead of one step, magiging two step pa. Pero rather than that, I see the potential naman kasi they're trying their best, di ba? Unlike naman na puro website lang at yung apps nila dati na previous lang. So yun lang, just like we talk about this. Kung gusto niyo ng ganitong video, I'm happy to make another video like this. This is not a financial advice. So maraming salamat. Peace out.